subscribe. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat ng kahugot. Matagal na rin akong listener ng mga stories sa channels mo. Active din akong liker at commenter, lalo na kapag hindi ako makaget over sa kwentong napakinggan ko. Ngayong sisimulan ko ang pagsusulat ay kasagsagan ng pandemic at nandito ako sa Maynila. Mataas lang kasi ang rank ko ng kapatid kong pulis kaya nakalusot kami sa mga checkpoints. Nandito ako sa Maynila upang mag-alaga ng pamangkin kong 4 months old, anak ng hipag kong Rosie at siya isang doktora. Frontliner siya at hindi na safe para sa kanyang lumapit sa kanyang mga anak. Hindi na nga umuuwi sa ospital na nakatira. 3 buwan ako dito sa Maynila, Kuya Bono. 3 buwan ko nang hindi nakakasama ang aking partner at ang kambal namin na sina Riza at Zaira. Pero wala naman akong magagawa dahil kailangan nating sumunod sa mga alintuntunin ng gobyerno para sa pandemya. Hindi lang sakit sa kalusugan ng dulot ng COVID-19 kundi sakit din sa damdamin. Kasi nagdulot ito ng diskriminasyon at pagbuklod-buklod ng mga tao. Sana matapos na itong pandemya. Pero itong kwento ko, hindi ko alam kung kailan matatapos. Nakakapag-type lang kasi ako kapag may libreng oras ako. Ang mahalaga, ito na, sisimulan ko ng paglalahad ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Tatlo lang kaming magkakapatid, Kuya Bono. Ako ang panganay, sumunod si Odilon at bunso si Odette. Okay naman ang buhay ng aming pamilya noon sa isang barangay ng Lucena City sa Quezon. Nabibilang kami sa middle class, hindi mahirap, hindi rin mayaman. May koprahan si Papa sa Tayabas at si Mama naman ay may maliit na negosyo. Noong elementary ako, akala ng iba ay tomboy ako kasi mga larong panlalaki ang gustong-gusto kong nilalaro. Nagbabike lang din kaming magkapatid ni Odilon kapag papasok kami sa pampublikong elementary school sa aming barangay. Nakaangkas si Odilon sa akin at madalas ay kasabay namin si Samuel sa pagbabike. Kapitbahay lang namin si Samuel at may sarili din siyang bisikleta. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun ng grade 5 kami nung muntikan nang mamatay si Samuel dahil sa kagagawan ni Polly. Dati na silang magkaaway pero nung umagang yun ay nakabike din si Polly. Nag-overtake siya kay Samuel at noong matabihan niya ito ay biglang sinipa ni Polly ang bike ni Samuel. Natumba si Samuel at nahulog at nagpagulong-gulong ito hanggang sa mahulog sa ilog. Hindi marunong lumangoy si Samuel kaya't natakot ako noon baka malunod siya. Mabuti na lamang at may matandang nasa ilog at lumangoy para sagipin si Samuel. Noon naman ay hindi ko napigilan ang galit ko kay Polly. Bumaba ako ng bike ko, nilapitan ko siya, nakasakay pa siya sa bike niya noon pero nakahinto at nakatanaw siya sa ilog. Ubos lakas ko ding hinila siya at saka ko sinipa at nahulog din siya sa ilog. Pero alam ko namang hindi siya malulunod dahil sanay na sanay siya sa ilog. Kaya nga maitim dahil lagi siya sa ilog. At least, hindi na rin siya nakapasok ng umaga niya dahil basang-basa siya pati ang bag niya. Mula noon, Kuya Bono, ay naging mortal kong kaaway si Polly.
at isa siyang madilim na bahagi ng kabataan ko. Ang totoo, malapit talaga ang loob ko kay Samuel noon, Kuya Bono, dahil cute siya. Maputi, makinis, laging mabango. Only child kasi siya at alagang lola pa. OFW ang mami niya at wala siyang daddy. Kaya lang iba ang gusto ni Samuel. Hindi ako kundi si Marisa na kaklase din namin. Ito ang dahilan kung bakit maaga ko ding naranasan ang magmahal sa lalaking hindi ako mahal. Mabuti nga't hindi ko na siya kaklase nung high school kami kasi sa private school siya nag-aral while kami ay public school. Kami kako kasi si Polly ay naging schoolmate ko at hanggang nung high school kami, Kuya Bono, ay naging buwisit siya sa buhay ko. May isang hapon noon na umaambon, uwian na at ako'y patakbong sasakay sa tricycle na taga sa amin nang bigla siyang tumakbo din at humarang sa pinto ng tricycle. Natural, hinawi ko siya ng malakas pero nawalan ako ng balanse. Nasadlak ako sa semento na may tubig ulan pa. Basang-basa ang paldang uniform ko noon at sa galit ko ay tumayo ako at sinampal ko siya pero nasangga niya ang kanang kamay ko. Inigkas ko ang kaliwang kamay ko na siyang pinangsampal ko sa kanya. Lumagapak sa pisngi niya ang palad ko pero napakabilis niyang hinagkan ako. Tumama sa labi ko. Lalo ako nagalit noon, Kuya Bono, kaya't winasiwas ko sa kanya ang bag ko. Tumama sa katawan niya pero bumukas ang zipper ng bag ko at tumapon sa basang kalsada ang mga notebooks ko at libro. Ang lakas pa ng tawa niya noong pinapanood niya ang isa-isa kong pinupulot ang mga notebooks at libro ko. Lalong umalab ang galit ko kay Polly noon to the extent na kahit anino niya ay kinasusuklaman ko. May isang araw na nag-CR kami ng mga kaklase kong sina Daria at Eva. May klase noon pero nag-excuse lang kami sa teacher namin. Nadaan kami sa CR ng mga boys at nakita naming bagong pintura ang loob ng CR. Pilyo talaga si Daria at ang sabi niya ay pasukin daw namin ang CR ng mga boys, total wala namang tao. Kasi nga lahat ay nagkaklase. Puting-puti ang dingding, Kuya Bono, pero nagulat ako nung ilabas ni Daria ang pentel pen sa bulsa ng palda niya at nagsimulang mag-vandal sa bagong pinturang dingding. I love you, Jericho Silang. Yun ang sinulat niya sa dingding. Tsaka niya pinalibutan ng malaking drawing ng puso. Kinuha ko ang pentel pen kay Daria at ako naman ang nagsulat. Nag-drawing ako ng malaking mukha na may sungay, matutulis ang ngipin at nanlilisik ang mata. At sa ibaba nito ay sinulat ko ang mga salitang, "Ako si Policarpio, ako ay Diablo." All capital letters at mayroon pang 3 exclamation point. Nakakatakot yung drawing mo, Odyssey. Sabi pa ni Eva. Hindi siya nagsulat kasi natural siyang mabait. Pero kami ni Daria ay nag-appear pa at tuwang-tuwa nang lumabas kami ng CR ng lalaki pero pareho din kaming nagulat nung makasalubong namin sa pinto ang janitor. Bago mag-uwian ay pinatawag kami sa guidance office. At nung uwian na, palabas na kami ng gate ay may narinig akong sumigaw ng, "Odyssey! In love sa Diablo!" Napalingon ako sa pinagmulan ng boses. Si Brian at kasabay niya si Polly. Nakangiti naman si Polly noon pero ngiting ng aasar. Sa bahay, sinigaw-sigawan ako ni Mama nung sabihin ko sa kanya na kailangan ko ng pambili ng pintura. Tinanong ako kung para saan yung pintura. Sinabi ko ang totoo na nag-vandal kami sa CR ng boys.
Ayun, galit na galit sa akin si Mama. Hanggang sa bago magtapos kami ng high school ay marami pang nangyari sa pagitan namin ni Polly. Mismong JS prom namin nung third year high school kami, ginawan ako ng kabastusan. Unang public dance yun, in-announce ng MC na pwede nang isayaw ng mga boys ang mga girls. Tandang-tanda ko pa yung love song na pinatugtog Kuya Bono. It Must Have Been Love ni Rosette na sikat noon at paborito ko rin. Nakangiti pa ako noong nagmamadaling tumapat sa akin si Inigo. Tatayo na ako para makipagsayaw sa kanya pero bigla siyang umalis sa harapan ko. Napahiya ako. Pero agad din ay kasunod niya si Polly. Tumayo siya sa harap ko at parang nangungusap ang kanyang mga mata na makipagsayaw ako sa kanya. Nakasimangot man ako ay tumayo na rin ako. Pero bigla din siyang umalis. Iniwan ako. Pero kaalis lang niya ay si Brian naman ang sumunod. Sayaw tayo, Odyssey, sabi niya, nakangiti. Nagdalawang isip na ako kasi baka bigla ding umalis. Sige na please, sayaw tayo. Sabi niya tsaka kumilos pa ang kamay niya para hawakan ang kamay ko pero tumayo na rin ako. Ay teka, natatai pala ako. Sabi niya tsaka din mabilis na umalis. Para akong aapoy sa sobrang galit noon sa kanilang tatlo kasi naisip kong magkakakutsaba sila para pagtripan ako. Kaya lang muntikan din akong mapaluhan noon. Hindi ko deserve ang kagaguhan na yun ni Polly na alam kong siyang nagplano noon. Ang ganda-ganda ko nung gabing yun, Kuya Bono. Ang mahal ng renta ng gown ko at nagpa-makeup ako sa sosyal na salon sa bayan para lang maging special ang gabing yun sa akin. Pero binastos lang nila ako. Hindi ko kabarkada si Cassandra pero nakagrupo namin siya sa project noong 4th year na kami. Maganda si Cassandra, Kuya Bono. Matalino pa at may kaya. Hatid sundo siya ng kotseng Magara. Kami ni na Eva at Daria ang kagrupo niya sa project. Isang araw na gumagawa kami ng project namin ay naikwento ko sa kanila yung ginawa ni na Polly sa akin ng JS prom namin nung 3rd year kami. Si Daria ang nagplano na gumanti kami at pumayag naman si Cassandra sa plano ni Daria. Magpapakita kunwari si Cassandra ng motibo kay Polly. Hindi namin kaklase si Polly pero magkatabi lang ang classroom namin. Ang ginawa ni Cassandra, tuwing makakasalubong niya si Polly ay tititigan niya ito at saka niyang ngingitian. Hanggang sa nakatanggap na nga si Cassandra ng sulat mula kay Polly. Hindi pa uso ang cellphone noon, Kuya Bono, at wala din kaming idea na magkakaroon pala ng cellphone sa mundo. Kaya't noon ay sa sulat pa talaga dinadaan ang digaan. Ang lupit ng sulat ni Polly talagang parang makata at matatamis sa mga salitang ginamit niya. Sinagot ni Daria na parang binibigyan niya ng pag-asa si Polly. Si Daria ang tagagawa ng sulat pero kunwari ay si Cassandra o kay Cassandra galing ang sulat. Hanggang sa halos araw-araw ay may palitan ng sulat na nagaganap. Si Brian ang taga-abot ng sulat kay Menchie na siyang close friend talaga ni Cassandra. Ibibigay naman ni Cassandra kay Daria ang sulat para masagot ito ni Daria. Hanggang sa sumulat si Daria na iniimbitahan kunwari sila ni Cassandra sa birthday niya
Pero formal ito at may dress code. Kailangang naka-formal ng suot. Agad sumagot si Polly. Tinatanong kung anong klaseng formal na kasuotan ang kailangan nilang isuot. Sabi ni Daria, pwedeng long sleeves na may korbata, pwede ring barong. Sinabi rin ni Daria ang address kunwari ni Cassandra, pero ang address na yon ay address ng isang abogado na ang asawa ay customer ng mama ni Daria sa manicure pedicure. Nakapasok na rin daw si Daria sa bahay na yon, minsang isinama siya ng mama niya. Malaking-malaki ang bahay pero ang lalaki daw ng mga aso. Nagsabi pa si Daria ng exact location. Sabi niya, basta may sirang kotse sa harap ng bahay, kulay dilaw daw yung kotse. Noong sumapit ang gabing yon na birthday kunwari ni Cassandra ay sakay kami ng kotse ni Cassandra at siya ang nag-drive. Nakaparking kami malapit sa tapat mismo ng sirang kulay dilaw na kotse. Tawa kami ng tawa noong dumating ang isang tricycle at bumaba ang tatlong lalaking naka-long sleeves at nakakurbata pa. Mukha silang tanga kasi ang tahimik ng lugar at halata namang walang party kasi walang music at mga ilaw man lang. Nakita namin silang parang litong-lito habang nag-uusap-usap. Noon ay pinaandar na ni Cassandra ang kotse. Inilapit ng bahagya doon sa tatlo. Tapos binuksan namin sabay-sabay ang bintana at saka namin sila kinantsawan at pinagtawanan. Hindi na namin binasa ang huling sulat ni Polly. Kakaabot pa lang ni Cassandra ng sulat kay Daria ay nilamukos niya na ito at tinapon sa basurahan. Sabi niya, baka daw galit na galit si Polly. Baka daw mabad trip lang kami sa mga nakasulat kaya hindi na namin binasa. Pero ang sulat na yun, Kuya Bono, ay nalaman ko din kung ano ang laman makaraan ng maraming taon. Kung kailan huli na ang lahat. Wala nang pwedeng baguhin, wala nang pwedeng simulan ulit. Dahil huli na nga. Nagtaka lang ako kasi hindi ko na ulit nakita si Polly. Buwan pa lang ng September noon at kahit sa barangay namin ay hindi ko na rin siya nakikita. Pero yung nakababatang kapatid niyang si Pablito ay kaibigan ng pinsan kong si Mario na bumati sa akin isang araw sa bakuran ni Mario. Ate Odi, kumusta ka daw? Sabi ni Kuya. Asan ba yung kuya mo? Hindi ko na nakikita. Wala na tuloy akong kaaway. Nasa Laguna na, sa tita ko. Doon na siya nag-aaral. Naikwento ko din kina Daria ang tungkol kay Polly. Nanghihinayang din sila noon kasi nga wala na kami napagtitripan. Nagtapos ako ng high school, Kuya Bono, na hindi ko naranasan ng magka-boyfriend. Sinadya ko yun kasi gusto kong gayahin ang tita ko na minsan lang nakipag-boyfriend pero yun na rin ang pinakasalan niya. Conservative si Tita Ana at idol ko siya. Hindi lang dahil maganda at matalino siya, kundi maganda talaga ang kanyang mga pananaw. Sabi niya, sagrado daw ang kasal at dapat marinis ka kapag haharap ka sa altar. At isang malaking karangalan daw sa lalaking mapapangasawa mo kung siya lang ang iyong minahal. Kaya nga hindi ko rin pinansin ang mga nanligaw sa akin ng high school kasi gusto kong makikipagrelasyon lang ako kapag nasa tamang edad na ako at tiyak kong karapat-dapat sa pagmamahal at tiwala ko ang lalaking ito. At ang lalaking yun, Kuya Bono, ay si Aldred. Ang lalaking literal na nagbigay ng kulay sa aking mundo.
As time goes on, I realize just what you mean to me. And now that you're near, promise your love that I've waited to share. And dreams of our moments together color my world with hope of loving you. Tinawag ko pa nga siyang Mr. De Colores, si Aldred, dahil sa mga kulay ng kanyang damit. Pero mayroon siyang kwento kung bakit gano'n ang mga kulay ng sinusuot niyang t-shirt. Pero bago yan ay ikwento ko muna kung paano ko siya nakilala. Third year college na ako noon sa Lucena City. Magdidibu ako noon at binigyan ako ni Papa ng pambili ng kwintas na gold bilang regalo niya sa akin. Liban pa syempre dun sa kanyang padibu party sa akin. Kasama ko si Elaine noon na kaibigan at kaklase ko nung magpunta kami sa isang jewelry shop at sinalubong kami ng pagbating, "Gold afternoon, moms." Gold talaga at hindi good. Napangiti kami ni Elaine noon. Naisip ko nga, gold nga naman ang mga tinda nilang alahas kaya siguro gold afternoon ang bati at hindi good afternoon. Siya si Aldred. Pero that day, hindi ko pa alam na Aldred ang pangalan niya. Sa kanila yung jewelry shop at mama niya ang kasama niya noon. Sa kanya kami bumili ng kwintas pero ang tagal kong pumili kasi marami talagang magaganda. Pero pinagkasya ko lang syempre yung bigay na pera ni Papa. Sabi ni Aldred, wala na daw siya halos tubo sa binigay niyang presyo sa akin. After 3 days sa loob ng school campus, si Criza naman ang kasabay kong naglalakad papuntang kantin nung may bumati sa amin ng good morning. Lalaking nakapula ng t-shirt, matingkad na pula. Napangiti ako nung makilala ko siya, yung lalaki sa jewelry shop. Tumigil siya kaya tumigil din ako. "Dito ka pala nag-aaral?" sabi niya. "Oo, at ikaw din pala." Sagot ko naman. "Kumusta pala yung dibo mo?" tanong niya. Nabanggit ko kasi noon na regalo ng Papa yon para sa dibo ko. "Sa Sabado pa yon. Gusto mo bang pumunta?" tanong ko. "Oo ba, kung iimbitahan mo ba ako eh." Noon ay kumuha ko ng invitation sa bag ko. "Ano na ang pangalan mo?" tanong ko para masulatan ko ang invitation niya. "Aldred," sagot niya. Sinulat ko ang pangalan niya sa labas ng sobre ng invitation at saka ako inabot sa kanya. "Pumunta ka ha, magsama ka kahit sino para hindi ka mailang," sabi ko pa. Ginanap sa isang event venue ng restaurant ang debut party ko at nakita ko nga doon si Aldred at ang kaibigan niya si Rainier. Kinausap ko naman sila at sinabi kong mag-enjoy lang sila. Marami kasi akong bisita noon, Kuya Bono, na syempre ay kailangan ko ring asikasuhin. Kinabukasan na ako ng pag-open ng mga regalo at inuna ko yung pinakamalaki na halata ng mga stuffed toy na hanggang dibdib ko ang taas. Isa itong teddy bear na kulay purple. At ang regalong iyon ay galing kay Aldred. As time goes on, I realize just what you mean to me. And now that you're near, promise your love that I've waited to share. And dream of our moments together. Color my world
Mula noon, Kuya Bono, ay nagsimula na ang closeness namin ni Aldred. Hindi pa istrikto ang school namin noon sa pagsuot ng uniform. Madalas freestyle at kanya-kanyang estilo ng pananamit. At napansin kong puro matitingkad ang kulay ng t-shirt ni Aldred. Madalas ay red, violet o purple, apple green, orange at matingkad na yellow. Minsan sa kantina ay naitanong siya ni Elaine. Nagkwento naman siya. Yung ex ko kasi may diferensya sa mata. Student assistant siya dati sa admin office at nakapwesto sa tabi ng bintana ang mesa niya. Kapag tumanaw siya sa bintana, saktong matatanaw niya yung main gate. At gusto niya tuwing 7:50 ng umaga, makikita niya ako sa gate. Bubuksan niya ang bintana at kakaway siya sa akin. May diferensya nga sa mata kaya sabi niya, magdamit daw ako ng makukulay para madali niya ako makita. Kaya, eto, puro ganito ang t-shirts ko. Bakit ex mo na siya ngayon? Ako naman ang nagtanong. Wala na siya Kinuha na siya ni Lord. Ay, sorry. Mabilis kong nasabi. Na-aksidente sila. Wag na Aldred. Wag mo na ikwento. Baka malungkot ko lang ulit. 8 months na yon. Tanggap ko na rin at sa totoo lang, gusto ko na nga ding magmahal ulit. Sabi niya sabay titig sa mga mata ko. Hindi ko naman na kaya makipagtitigan sa kanya noon. Parang naasiwa kasi ako pero nanligaw nga si Aldred, Kuya Bono. Hinayaan ko lang. Kinalala ko lang siyang mabuti. Sakto lang ang itsura niya, Kuya Bono, katamtaman lang. At hindi naman talaga ako mahilig sa gwapo kasi sabi nga ni Tita Ana, hindi mahalaga ang itsura. Ang mahalaga ugali. Kaya ugali ni Aldred ang inobserbahan ko at sa loob ng 1 taon at 8 araw na panliligaw niya ay wala akong nakitang pangit sa ugali niya. Kaya sinagot ko na. Noong mga panahong yon, Kuya Bono, ay pareho na kaming close sa pamilya ng isa't isa kahit hindi pa kami. Open na siya sa family ko at ganun din ako sa kanya. Nung namatay yung lolo ko, kasama pa siya sa mga gumawa ng nicho ni lolo sa sementeryo. Kasama niya noon ang 2 tito ko. 2 araw bago sumapit ang undas ay nagpunta siya sa amin at may dalang pintura. Magpipintura daw kami sa nicho ni lolo. Sumama din noon si Odilon, yung younger brother ko. Pero hindi lang pala nicho ni lolo ang pipinturahan namin kundi maging ang nicho ni Christine na ex niya. Hindi ako naging komportable noon, Kuya Bono, pero parang kinausap niya si Christine at ang sabi niya, Tintin, eto si Odyssey. Nililigawan ko. Kasing bait mo rin siya. Multuhin mo nga para sagutin niya na ako. Ay, Aldred, ano ko ba? Baka multuhin niya ako. Hindi. Mabait itong si Tintin. At siya mismo ang nagsabi sa akin noon na kapag nawala siya, magmahal daw ako ng kagaya niya. Nasa puntod na kami ni Lolo noon at pinatutuyo nila yung unang pahid ng pintura. Pinamerienda ko sila ng dala kong snacks. Nakakalungkot yung tanawin dito, no? Narinig kong komento ng kapatid kong si Odilon. Puro puti. Ang boring tingnan. Sabi pa niya. Pagkatapos nun ay nagbiro siya. Pag ako namatay, ayoko ng puting nicho ate ha. Gusto ko pula. Ako din. Sabad naman ni Aldred. Gusto ko naman purple o violet. Dugtong pa niya. Alam nyo, pareho kayong siraulo. Di pinagtawanan ng mga tao yung mga nicho nyo. Di pagtawanan nila,
At least kakaiba. Kitang-kita. Sagot ni Aldred. At pakiramdam ko noon ay si Christine ang nasa isip niya. Si Christine na ang gusto ay madali siyang makita dahil sa matitingkad na kulay ng kanyang t-shirt noon. May pakiramdam ako noon, Kuya Bono, na hindi pa talaga lubusang nakamove on si Aldred kay Christine, kaya't pinatagal ko nga ang paniligaw niya. At inabot talaga ito ng 1 year and 8 days. Hindi lang dahil sa favorite number ko ang 8, kundi dahil may pamanhiin din akong namana na ang 8 o number 8 ay infinite, walang hangganan. At nasabi ko din kay Aldred noong kami na 8 din ang date ng kasal na gusto ko, at ito naman ang nangyari, Kuya Bono. Ikinasal kami ni Aldred noong June 8, 1995. Pareho kaming 26 years old noon, Kuya Bono, at naging napaka-espesyal ng araw na yon. At sa ngayon, tuwing gusto kong gumaan ng pakiramdam ko ay pinagmamasdan ko ang mga larawan sa 3 malalaking photo albums namin nung kasal namin ni Aldred. Bago pa kami ikinasal ni Aldred ay napatayuan na siya ng bahay ng magulang niya. Yun ang regalo nila sa amin ng aming kasal. Simpleng bahay lang yun, Kuya Bono, sa isang subdivision. Pareho din kaming may maayos na trabaho ni Aldred noon at may mga business pa siya. Kaya masasabi kong stable na kami at ang gusto talaga namin noon ay magkaanak na kami. Gustong gusto ko na noon talaga, Kuya Bono, ang magkaanak, magka-baby. Si Aldred naman ang gusto niya ay 5. Kahit daw puro lalaki, okay lang. Wag lang daw puro babae. Nakasulat na rin sa notebook ko ang magiging pangalan ng mga anak naming 5. Kahit anong una ay kinontra ko ang idea ni Aldred. Sabi kasi niya, dudugtungan niya ng pangalan ng kulay ang pangalan na maiisip ko. Halimbawa, naisip ko kasi noon na kapag babae ang panganay namin ay isusunod ko sa pangalan ng Lola Victoria ko. Lola ko sa mother's side na noon ay wala na rin. Ang sabi ni Aldred, Victoria Violet daw ang magiging pangalan ng baby namin. Paano kung lalaki? Tanong ko naman. Ano bang pangalan ng lolo mo? Gerardo. Teka. Siguro baguhin natin ng Gerardo. Gawin nating Jerry. Tapos dugtungan natin ng Gray. Jerry Gray. Oh, di ba? May dating. Han, lagi mo pa rin bang naiisip si Christine? Ha? Hindi na, bakit ba? Kasi alam mo, tuwing napag-uusapan natin ng kulay, pakiramdam ko siya ang nasa isipan mo. Hindi naman, Han. Bakit? Ayaw mo ba na may kulay? Okay lang naman na suggestion ko lang naman yun na madagdagan ng pangalan ng mga anak natin ng kulay. Pero kung ayaw mo, okay lang sa akin. Pero Han, matanong lang kita ha. Pinagsasalosan mo ba sa Chris?
siya talaga ang destiny mo, okay? May mga pangit na pagbabago sa katawan ko mula nang mag-asawa na kami ni Aldred. Hindi naging normal ang menstruation ko. Naging malubha. Masyadong madami. May nararamdaman din akong masakit sa loob kapag nagtatalik kami. Na akala ko normal lang nung una, kaya lang hindi naman nawawala kahit nung matagal na kami. Sa mga araw na may buwan ng dalaw ako, may nararamdaman din akong masakit kapag umiihi ako. Pero dahil buwanan lang namang nangyayari yun ay pinagwalang bahala ko. Kaso naging suspetsa din namin ang mga senyalis na yun kung bakit hindi ako mabuntis-buntis kahit noong 2 taon na kami nagsasama. Dahil doon Kuya Bono ay nagpa-check up na kami. Sinamahan ako ni Aldred and after 3 days, noong lumabas ang lab test ay bumalik kami at noon tila sumabog ang mundo namin ni Aldred. Na-diagnose na mayroon akong endometriosis. Isa itong klaseng sakit sa uterus. At malaki daw ang possibility na hindi ako magbubuntis. May mga gamot namang ibinigay Kuya Bono pero hindi naman effective. 1 taon na akong naggagamot noon pero pakiramdam ko'y lumalala pa nga. At noong magpunta kami sa Maynila para kumonsulta sa mas mahusay na doktor, ay sinabing kailangan ko na daw ng hysterectomy. Isang operasyon kung saan tatanggalin na ang aking uterus. Magkayakap kaming humagulgol ni Aldred noon Kuya Bono. Napakasakit nun para sa amin na talagang wala nang kapag-apag-asang magkaanak pa kami. Kaya lang mawawala daw lahat ng sintomas ko. Wala na akong mararamdamang sakit tuwing menstruation ko kapag natanggal na ang uterus ko. Total, wala din naman palang pakinabang ang uterus ko kaya't pumayag na lang ako na tanggalin ito. Natanggal nga ang uterus ko Kuya Bono at nagkaroon ako ng takot na baka magloko na si Aldred. Baka bubuntis na siya ng ibang babae. Pero hindi niya yun ginawa Kuya Bono at sa halip ay mas lalo pa niya akong minahal. Ang sabi niya, hindi naman kita pinakasalan dahil lang sa gusto kong bigyan mo ako ng anak. Pinakasalan kita dahil mahal na mahal kita. At ikaw ang mamahalin ko ngayon at bukas at paulit-ulit lang yun. Kahit ano pang mangyari. As time goes on, I realize just what you mean to me. And now that you're near, promise your love that I've waited to share. And dreams of our moments together
of loving you. Dumaan pa ang mga araw, Kuya Bono. Pansin kong artificial na lang ang mga ngiti sa akin ni Aldred. Hindi na sincere, pero alam kong determinado pa rin siyang panatilihing matatag at masaya ang aming pagsasama kahit na wala kaming anak o hindi kami magkakaroon ng anak. Minumungkahi ko sa kanya na umampun na lang kami pero ayaw niya. Hindi daw yun kailangan. Si Elaine, yung dati kong kaklase, ay mayroong magandang suggestion noon. Kumuha daw kami ng surrogate mother. May kilala daw siya. Ang surrogate mother, Kuya Bono, ay isang babaeng babayaran mo para magbuntis. Pinuntahan namin ni Elaine ang babaeng yon at itago na lang natin siya sa pangalang Elsa. Maganda siya, Kuya Bono, at simple lang siya. Mabait nga din eh. At ayon kay Elsa ay 3 beses na daw siyang nanganak. Noong nakaraang taon lang daw ay isinilang niya ang anak ng isang Amerikanong si Lahis. At 1 buwan lang daw ang baby noong kunin ito nung Amerikano. Tinanong ko din siya kung paano yung procedure, kung dadaan ba sila sa doktor o laboratory para sa artificial insemination, magkano ang babayaran sa clinic. Hindi, ayoko nang ganun kasi mabusisi yon. May mga papeles pa kasi kailangan doon. 3 beses na akong nanganak at lahat ng baby na isinilang ko malulusog. So paano, Elsa? Anong gagawin? Magsisex kami ng mister mo hanggang sa mabuntis ako. Medyo natinag ako sa sinabing yun ni Elsa. Elsa, bakit hindi na lang artificial? Ayoko nga ng ganon. Magkakaroon pa ako ng record sa clinic. Ayoko nun. Elsa, hindi pa ba nangyari sa'yo yung na-in-love ka sa lalaking binigyan mo ng anak? Hindi. At kahit ma-in-love ako, hindi ko siya agawin sa misis niya. Trabaho lang to. Walang pag-ibig dito. Okay, sige Elsa. Kakausapin ko ang mister ko. Ayaw ni Aldred nung una, Kuya Bono. Masama daw yun. Kasalanan daw sa Diyos ang makipagtalik sa hindi niya asawa. Pero sabi ko, mauunawa naman siguro tayo ng Diyos. Kahit para na lang sa akin, Aldred. Naiinit na rin kasi ako dito sa bahay. Gusto kong mag-alaga ng baby. Total anak mo naman. Tinitigan niya ako. Sige, payag na ako. Para sa'yo. Sa ibang bayan ang apartment ni Elsa, Kuya Bono, at sinasabi na lang sa akin ni Aldred kung nagpunta siya kay Elsa pero hindi na siya nagkukwento ng detalye kung anong ginawa nila. Makaraan ng 2 buwan, dumating si Aldred at ang sabi niya, wala na si Elsa sa apartment niya. Sabi ng kapitbahay niya, umuwi na raw siya sa Maynila. Ha? Alam mo ba kung saan sa Maynila? Hindi eh. Paano yun? Paano kung nabuntis mo siya? Paano yung bata? Hindi ko alam. Pupunta naman niya siguro tayo. Nasa kanya naman ang address natin. Sa totoo lang, Kuya Bono, ako na maghapon lang sa bahay ay naging malikot ang isipan ko noon
Kung ano-ano ang naiisip ko, baka kako bigla na lang ding mawala si Aldred. Yun pala, nagsasama na sila ni Elsa. Naging mapagmasid ako sa mga kilos ni Aldred mula noon, Kuya Bono. Naghahanap ako ng mga signs na may iba na siya, pero ganun pa rin naman siya. Kaya lang mula talaga kasi noong maoperahan ako, hindi na kami nagtalik ulit. Parang platonic na nga lang yung relasyon namin noon. Pero kahit ganun, ayaw ko pa rin siyang maagaw siya sa akin ng iba. Kaya inobserbahan ko talaga ang bawat kilos niya. Kaya lang iba ang napansin ko kay Aldred. Una, naging tamad siya. Minsan, pumapasok na hindi naliligo. Uuwi, masakit ang ulo. May lagnat, iinom ng gamot, gagaling pero babalik ulit. Hanggang sa sumasakit na rin ang lalamunan at nung tingnan ko ay may mga mouth ulcers na siya at namamaga rin ang mga lymph nodes niya sa lieg. Noon ay naalarma na ako, Kuya Bono, at inaya ko na siyang magpa-check up. Kinuhanan siya ng dugo at pinabalik kami after 2 weeks. Pero habang hinihintay namin ang 2 weeks na yon, ay nagkaroon pa siya ng ibang sintomas. Lagi nang masakit mga kasukasuan niya at nagkaka-rashes na ang halos buong katawan niya. Noong bumalik kami sa clinic after 2 weeks, nakakagimbal ang sinabi ng doktor. You are HIV positive. Halos makipagtalo ako sa doktor noon, Kuya Bono, pero tinanong ako kung positive din daw ako at kung hindi daw ay kailangan ko ding magpa-check up. Tinanong din niya si Aldred kung liban daw sa akin ay may iba pang nakakatalik si Aldred. Nagkatinginan kami ni Aldred at noon na ako napaiyak, Kuya Bono. Noong maalala ko si Elsa. Si Elsa ang nagbigay ng sakit kay Aldred. Ipinaliwanag sa amin ng doktor na may gamot naman. Oo, hindi gagaling ang sakit na yan pero nakokontrol sa pamamagitan ng gamot. Kaya lang, hindi na rin daw advisable na magsama pa kami lalo na kung mapapatunayan na hindi ako positive. After 2 weeks, nakuha ko din ang result ng lab test ko, Kuya Bono. Napaluha ako. Sobrang sakit yun sa akin kasi tuluyan na kami maghihiwalay ni Aldred. Negative ako. Pero naging usapan na namin ni Aldred na kapag negative ako, iiwanan niya na ako. Lalayo na siya. Titira daw siya sa probinsya ng papa niya sa Siquijor. Mayroon daw silang lupain sa paanan ng bundok at doon na daw siya magpapatayo ng bahay niya at doon na daw siya hanggang sa mamatay na siya. Sa totoo lang, Kuya Bono, mas gusto ko pa noon na sana infected din ako. Sana positive din ako para hindi na namin kailangang maghiwalay.
Isa pang nakakabigat ng dibdib ko noon, Kuya Bono, ay kasalanan ko kasi kung bakit nagkasakit si Aldred. Dahil pinilit ko siyang makipagtalik kay Elsa na infected pala para lang magkaanak kami. At ang pinakamasakit sa lahat ay halos ayaw ni Aldred na yakapin ko siya noong araw na aalis na siya. Dala na niya yung 2 maleta niya at naghihintay na sa labas ng gate ang papa niya na siyang maghahatid sa kanya sa Siquijor. Lalapitan ko siya pero lalayo siya. Ang sabi ko, Aldred, yakap lang naman. Yakap lang. Yakap lang. Nung yakap ko na siya, ay nadama ko din yung pagyakap niya sa akin at narinig ko ang mga sinabi niya. I'm sorry, Han. I'm sorry kung sa ganito nauwi ang buhay mo. I'm sorry sa mga pasakit, sa mga problema. I'm sorry sa lahat ng pag-iyak at pagluha mo. I'm sorry sa lahat-lahat. Nagsulatan pa rin naman kami kahit na noon ay sa bahay na ako ng magulang ko nakatira. Pinaupahan ko na lang ang bahay namin ni Aldred at yung kinikita ay binibigay ko sa papa niya para may pambili ng gamot si Aldred. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay hindi pa ganon ka-advance ang medical technology para sa mga HIV positive. Kaya marami pang bawal noon. Iyon yung mga panahon na kahit na laway ay makakahawa daw sa'yo. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon ay okay na. Wala pa rin gamot sa tuluyang pagkawala ng virus pero mabibisa na ang mga maintenance medicines. Si Magic Johnson, HIV positive for more than 30 years na pero buhay na buhay pa. Kasi magagaling at mahuhusay na ang mga doktor at mabibisa na ang mga gamot. Kaya naman si Magic Johnson ay buhay na buhay pa talaga. At ganun din si Aldred, Kuya Bono. Buhay na buhay pa pero may kinakasama na siyang iba. Si Elsa. Hindi nila plinano, Kuya Bono, na maging sila sa huli. Sa totoo lang, noong muling magpakita sa akin si Elsa at iba na rin ang itsura niya, at ang sabi niya, kaya daw siya biglang umalis noon dahil nalaman niyang positive siya at natakot siya sa mga mangyayari. Natakot siya sa magiging pagtrato sa kanya ng ibang tao, lalo na mga kapitbahay niya at kami. At hindi siya nagbuntis. Hindi siya nabuntis ni Aldred. Sabi niya magpapakamatay daw siya. Nagpunta lang daw siya sa akin upang sabihin hindi siya nagbuntis. Pinakiusapan ko siya, Kuya Bono. Sabi ko magpagamot siya at magsama na lang sila ni Aldred para hindi na nag-iisa si Aldred sa Siquijor. Hindi ko rin kasi makayanan kahit sa isip ko pa lang na nag-iisang nabubuhay si Aldred doon at total pareho naman silang may virus at may gamot naman, pwede silang magsama. Sinulatan ko si Aldred noon. Ayaw niyang pumayag pero pinilit ko. Pero ang sabi niya,
Papayag lang ako na may makasama akong iba kung may kasama ka na ring iba. Sinulatan ko siya ulit, Kuya Bono, at pinaliwanag ko sa kanya na hindi ko na kailangan ng kasama sa buhay kasi nasa piling ako ng magulang ko at bunso kong kapatid. Nung time na yun kasi, Kuya Bono, ay may asawa na rin si Odilon, doktora ang napangasawa niya, at dito sa Maynila sila nakatira. Hindi na ulit sumulat si Aldred, Kuya Bono, pero noong mga sumunod na buwan ay naglabasan na ang mga cellphones. Bumili ako kahit napakamahal. Nagpunta rin ako sa parents ni Aldred at sinabi kong ibilhan nila ng cellphone si Aldred, pero ang sabi ng papa niya, meron na daw. Dadalhin daw niya kay Aldred. Mula noon, Kuya Bono, ay nagkaroon na kami ng mas mabilis na communication ni Aldred. Ganon din si Elsa. Pumayag na si Elsa at under control na rin noon ang sakit niya. Kaya lang nagmatigas pa rin si Aldred. Papayag lang daw siya kapag may iba na ring lalaki sa buhay ko. Ang sabi ko sa kanya nung magkausap kami sa cellphone, Aldred, sino bang lalaki magkakagusto sa akin? Hindi naman ako nabubuntis. Meron yan. Meron pa rin sigurong lalaki dyan na hindi lang anak ang gusto sa babae. Basta, hanggang wala kang iba, hindi rin ako magkakaroon ng iba. Taong 2003, nagkaroon ng reunion ng batch namin sa high school. Si Cassandra ay manager ng bangko noon sa amin at siya ang nagpumilit na mag-attend kami. Umuwi din noon si Daria na galing pa talaga ng UK para lang maka-attend. Nakakatuwa, Kuya Bono. Yun ang kauna-unang class reunion experience ko. At grabe, ang laki ng mga pinagbago ng mga itsura namin. Karamihan ng mga babae matataba na, pero mas lalo naman ang mga lalaki, ang lalaki na ng tiyan. Lalo na si Brian na dating kaibigan ni Polly. Si Brian ang may-ari ng sound system na ginamit sa venue at siya din ang nag-o-operate noon. Hindi maubos-ubos ang kwentuhan naming magkakaibigan noong biglang, si Policarpio ba yun? Turo ni Daria sa kaisa-isang lalaking hindi pa malaki ang tiyan. Napatitig din ako dun sa tinuro niya. Siya namang lingon ni Polly sa amin at napako ang tingin niya sa akin. Ngumiti na rin ako hanggang sa noong magpatugtog ng sweet music ay napilit din ako ni Polly na maisayaw niya ng mismong song na yon na unang public song dance noong JS prom namin, yung It Must Have Been Love. Noong kasayaw ko na si Polly ay narinig kong sumigaw si Brian na siyang control sa console ng sound system. Nakabawi na ako, Odyssey ha. Sa wakas, natuloy na rin yung sayaw na yan. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love. Biyudo na si Polly, Kuya Bono. Namatay ang misis niya sa panganganak ng kambal at halos mapaiyak ako nung malaman ko kung sino ang ina ng kambal niya. Si Mariela. Nakaklase din namin ng 4th year high school kami. Siya yung nakapulot ng sulat na tinapon ni Daria. Sulat ni Polly para sa akin. Dalawa lang kami ni Polly noon sa isang mesa. Madaling araw na yon at mahina at malumanay na ang musika. Andun pa si Cassandra pero may mga kaharap na ring boys na mga classmate din namin noon. Ba't ganon? Parang pelikula, sabi ko.
Alin ba? Yung mga nangyari. Lalo na yung nangyari kay Mariela. Ganun din naman yung nangyari sa'yo ha. Pero Odyssey, naisip ko lang, baka tayo talaga ang nakatadaan ng magsama hanggang huli. Teka lang, Polly. Totoo bang minahal mo ako noon pa? O isa lang yun sa mga pambubwisit mo sa akin nung high school tayo? Totoo yun. At sa totoo lang, kanina, nung makita kita, muling ang tumibok ang puso ko eh. At dahil wala ka na ring asawa, baka pwede ako manligaw. Yun nga lang, may anak na ako. Kambal pa. Sige, Polly. Magsama na tayo. Ha? Sure ka? Oo. Magsama na tayo. Hanggang nung oras na yon, Kuya Bono, ay wala pa din naman akong special na damdamin para kay Polly. At ginawa ko yon para matuloy na rin magsama sina Elsa at Aldred, at iyon nga ang nangyari. Kampante na ako noon na hindi na nag-iisa si Aldred sa buhay niya, pero sa totoo lang, iniyakan ko pa rin yung katotohanan hanggang doon na lang talaga kami ng lalaking pinakamamahal ko. One year and 3 months pa lang noon ang mga anak ni Aldred, sina Riza at Zaira, at ako ang nakagisnan nilang ina. Sinadya ni Aldred na ilayo ang mga bata sa partido ni Mariela dahil may galit ang mga ito sa kanya. Siya kasi ang sinisisi kung bakit namatay si Mariela. Sa totoo lang, minahal ko naman ang kambal, Kuya Bono. Naramdaman ko din yung sarap at ligaya ng pakiramdam na isa kang ina. Ang mali lang namin ni Polly ay hindi namin naipagtapat ng maaga sa kambal na hindi ako ang totoo nilang ina. Nito lang 2020 nila nalaman at pareho na silang 17 years old. Nagkakilala sa Facebook sina Riza at si LV na pinsan ni Mariela. At doon sila nagkwentuhan at noon na nagsimula ang pagbabago ng ugali at pakikitungo nila sa akin, lalo na si Riza na likas nga kasing masungit. You are a fake mother. Ang lakas ng loob mong pakialaman ng buhay namin, yun pala, wala kang karapatan. Ito ang mga salita ni Riza na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Pasaway naman kasi siya, Kuya Bono. Laging late umuwi sa gabi kaya syempre pinagagalitan ko. Hindi ko rin siya pinayagang makipag-boyfriend nung 16 pa lang siya. Umiyak siya noon at nakipag-break sa boyfriend niya. Si Aldred naman kasi spoiled sa kanya mga anak niya. Takot na magtampo sa kanya mga anak niya. Si Zaira, dati na kasi siyang aloof sa akin, ewan ko kung bakit. Kay Polly talaga siya sobrang close. Hindi naman ako sinumbatan ni Zaira nung malaman niyang fake mother nila ako. Pero ganun pa rin. Wala pa rin siyang pakialam sa akin. February 2020 nung dumating si LV, yung pinsan ni Mariela. Galing din siya ng UK at doon sa bahay ni Polly siya nagstay. Close na close sila ni Riza at may isang araw na paalis sila. Pareho na silang nakagayak. Dinig na dinig ko ang sinabi ni LV kay Riza. Nagpaalam ka na ba sa peking ina mo? Ang sama ng dating sa akin nung salitang yun, Kuya Bono, pero hindi ako kumibo.
At hindi rin ako nagpakita sa kanila para hindi nila isiping narinig ko yun. Lalo na't ang sagot naman ni Riza ay, what for? Nanganak ang hipag kong si Rosie noong March 13, 2020. May COVID-19 na noon, pero hindi pa lockdown. After 4 months ay kailangan na daw niya mag-report sa ospital. Total ay okay naman na raw siya. Pinakiusapan ako ni Rosie, Kuya Bono at ng kapatid kong si Odilon na kung pwede, ay alagaan ko muna ang baby nila. Hindi daw kasi niya maipagkatiwala sa iba. Matatanda na rin ang mga mothers namin, mama niya at mama ko. Pinagbigyan ko at sa totoo lang, gusto ko din talagang umalis muna noon sa bahay ni Polly. Total, andun naman si LV. Pinayagan naman ako ni Polly at yung kambal, wala namang pakialam sa pag-alis ko kasi nga andun nga si LV. Nakakasama din ng loob, Kuya Bono, na 16 years ko silang inalagaan at inakot, minahal na parang tunay na anak ko, pero ganun pa ang igaganti sa akin. Ngayon, Kuya Bono, ay patapos na ang kwento ko. Diba? May mga pangyayaring parang sa pelikula lang nagaganap, pero sana gaya ng pelikula ay maganda rin ang ending ng kwento ko. Kaya lang, ganito talaga eh. Malungkot ako, Kuya Bono. Ang dami ko nang pinagdaan ng masasakit na pangyayari sa buhay ko, pero may mga pagkakataong bigla pa rin akong napapaluha. Mabuti naman akong tao, Kuya Bono eh. Wala pa naman akong inagrabyadang tao at malalim naman ang pananalig ko sa Diyos. Pero bakit ganon? Bakit para akong pinagkaitan ng karapatang maging maligaya? Ano bang naging kasalanan ko para magdusa ako ng ganito? Kahit anak lang sana, kahit isa lang, may nayayakap man lang sana ako, may nahahagkan, pag-aalayan ng buhay ko at pagmamahal, at may maglilibing man lang sana sa akin kapag ako'y pumanaw na. Pinapahalagan ako ni Polly, Kuya Bono. Nagsisikap siyang hindi ko maramdaman na ako ay walang silbing babae. Kahit totoo naman kasi, ba't pa ako naging babae kung hindi naman ako nabuntis? Alam kong mahal ako ni Polly. Ramdam ko yun, Kuya Bono, pero hindi ko magawang tumbasan ang pagmamahal niya dahil si Aldred pa rin ang mahal ko. Friends kami sa Facebook. Nakikita ko ang mga post niya, mga pictures nila ni Elsa. Pareho silang may sakit, Kuya Bono, pero masaya sila. Masaya sila. Wala kaming problema ni Polly. Hindi ko siya binibigyan. Pero parang gusto ko na lang siyang iwanan. Gusto ko siyang makatagpo ng babaeng mahal din siya at hindi yung kagaya kong nakikisama lang. 16 years, Kuya Bono, mahigit. Nagsama kami pero yung totoong pagmamahal ay hindi ko maibigay sa kanya. Nakikisama lang talaga ako. Ginawa ko lang naman talaga yun para pumayag si Aldred na magsama sila ni Elsa. Pero sa totoo lang, gusto ko na talagang iwanan si Polly. I want him to find someone better. Total matanda na ako. 52 na ako, Kuya Bono. Ganon din si Polly, pero kung makakatagpo siya ng babaeng medyo bata pa, magkakaanak pa ulit siya. At ako, ganito na lang siguro. Aalagaan ko na lang ang mama at papa ko na matatanda na rin.
Sa ganong paraan ko na lang mapapatunayang wala man akong silbing asawa at naging peke man akong ina, pero may silbi naman akong anak. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y mapabilang din ang aking kwento sa hilera ng mga kwento sa DKB. Gumagalang at nagpapasalamat, Odyssey. As time goes on, I realize just what you mean to me. And now that you're near, promise your love that I waited to share, and dreams over moments together. Color my world with hopes of loving you. Kahugot na Odyssey, una sa lahat maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB. Sana matutunan mong maging masaya sa mga simpleng bagay. Sabi nga nila, find happiness in small things. Para kasing malungkot ka talaga kaya natin maging masaya kahit na wala tayong partner o lover sa buhay. We can. Kaya natin. Kung hindi ka talaga nakatadhanang maging masaya sa aspeto ng buhay na yon, try mong humanap ng ibang paraan kung saan ka magiging masaya. You're only 52, Ate Odyssey, and I know and I believe na meron pa at sang-ayon ako kay Aldred sa sinabi niyang merong lalaki na mamahalin ka kahit hindi mo siya mabibigyan ng anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Try mong maghanap. Although hindi ito recommended, kaya lang I know darating yung tamang tao para sa'yo. 52 is never too late, Odyssey o Ate Odyssey, ano? And be positive. Siyempre, I cannot argue with you na tama yung decision mo na ilaan yung buhay mo sa pag-aalaga ng magulang mo. That's the best thing to do. Kung talagang decision mo na pakawalan na si Polly kasi nga hindi mo naman mahal. Sang-ayon ako dun sa opinion mo tungkol kay Polly. Okay, you can let him go. But don't be sad. Huwag mong gugulin yung buhay mo nang malungkot ka. I know, makakatagpo ka ng kaligayahan sapagkat mabuti kang tao at hindi ganun kadamot ng Diyos sa mga mabubuting taong kagaya mo. Have faith. Okay? And again, maraming salamat for sharing your story dito sa DKB. And mga kahugot, medyo hanging yung ending ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Ate Odyssey. So pwede kayong magbigay ng inyong opinion, lalo na sa mga nakakatanda ng konti kay Ate Odyssey. Pwede niyong sabihin sa kanya na tama ba yung kanyang desisyon na iwanan na lang si Polly at kung ano man ang gusto niyong masabi sa kanya. Okay? At ngayon sa ating mga shoutout kay J.R. Raul Torres and family, especially to may asawa na si Aiza Torres. Shoutout also to Michelle Nonoy, Venus Balahadia, Jornard Taginod, Jem S, Michelle Dugay ng Hong Kong. Pa-shoutout din po mga kapatid ko sa Surigao del Sur na sina Marlon Untua, Jennifer Untua, Julie Untua, Janeline Untua, Yusan Untua, Daisy Untua, Eufrasio Untua, at sa papa kong si Onat Untua from Enelin Untua. O, dami nyo Saya niyan. Salamat, Enelin. Shoutout also to Alvin Bacobo ng Nueva Ecija mula kay Moises de la Cruz. Shoutout kay Hussein Lagwa, Macario Gamad.
Shoutout po sa mga parehas kong adik sa mga kwento, Kuya Bono, sa asawa ko pong si Joner Juan, sa hipag kong si Kiri Karen Horilia, kay Auntie Lani na di na ata makapaglaba kapag di nakikinig ng kwento mo. Wow, salamat. Dada Juan po ng Salay, San Agustin, Isabela. Magandang oras. Ayla Kayat. Pa-shoutout po sa mga kapatid ko dyan sa San Antonio, Rojas, Isabela. Family Romero from Melody Romero. Salamat. Yadaw sa shoutout sa asawa ko sa Hong Kong. Shoutout din po sa mga taga-barangay Malamag East, Tumawini, Isabela mula kay Bimbo Tamang. Hi sa lahat mga kahugot sa Gataran, Cagayan, from Mike Lester Makadangdang Fabro. Batiin ko lang po itong mga kasama ko dito sa bahay na sina Donna May Carlos Madolid. Tiis lang tayo, girl, ha? Matatapos din tong pawamalagi natin dito sa Qatar mula kay Joyceabel Merchor. Siyempre. Shoutout po sa family ko sa barangay Sagayaden, Cabugao, Ilocos Sur, sa asawa kong kay Marife Tamang at mga anak ko, Cody at Candy, at sa nanay ko, Gloria Tamang, at sa biyanan ko, Maria Elena Mabilin mula kay Conrado Tamang of Yangsan, South Korea. Roxanne Basa, shoutout to you. At kay JL Gisab o Basig, shoutout. Trisha May Juan Horilia. Dalupang Lataw, Vicky ng Peña Blanca. Karen Lopez de la Cruz ng Singapore. At Makinaw and Gumaro family from Holy Friday, Maling Isabela mula kay Daisy Joy. Huwag kalimutang banggitin ang salitang shoutout kung kayo may papa-shoutout para mapasali ko po kayo sa susunod nating shoutout. So muli, Ate Odyssey, maraming salamat sa kwento mo, ha. Be happy, please be happy. And thank you again, God bless you. At sa lahat din mga kahugot nating muling naglaan ng oras para sa ating programa, maraming salamat. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.